Welcome to my channel, Debaras 3 Vlog. Kamusta kayo mga kachu, kamuya, mga kasama at mga kaibigan? Muli nandito na naman ako sa inyo upang magbahagi ng isang napakahalaga at alam kong makakatulong sa mga karamihan. Ito ay request ng mga subscriber or mga kaibigan ko tungkol na mga ka-safety na ang trabaho nila ay bilang safety officer, safety aide, or safety supervisor, even may mga kaibigan kong safety managers. So, dahil request nila to, pinagbigyan ko sila talagang gagawin ko to kasi ito ay aking advocacy, no? Na wherein makapagbahagi ng mga safety tips sa aking mga kasama at sa lahat. Hindi lang to para sa mga safety, kundi para din sa mga namamahala ng mga construction sites, sa mga industry, sa oil and gas, sa mga petrochemicals. Now, ang topic ko ay about yung tinatawag nating hazard identification or hazard recognition. Ito ay napaka-importanting topic para sa mga safety professionals. Kasi, ito yung mostly ito yung beginning, no? Ito yung simula upang magampanan nila yung trabaho nila. Yung hazard identification or hazard recognition. Sabi nga Sir, anong gagawin ng safety officer kung hindi naman na niya alam kung ano yung kanyang titingnan o kanyang makikita? Paano niya mapapansin na yun ay delikado pala at paano niya mabibigyan ng solusyon or mga control measures na tinatawag? Pero bago ako magsimula, dapat alam natin yung meaning ng hazard identification or hazard recognition. Hazard identification is part of the process used to evaluate if any particular situation, item, thing, and others may have the potential to cause harm. Yan. Identify hazard and risk factors that have potential to cause harm. So yun guys, no? Now, napakaraming technique, no, na pwedeng gamitin pagdating sa hazard recognition o hazard identification. Okay guys, sabi ko nga, since napakaraming technique yan, at meron tinatawag tayong mga paraan, no? Now, meron tayong tinatawag sa safety na pre-exposure ng mga workers, no, or ng mga employees. Meron ding during exposure, no? Example ng pre-exposure dyan, yung mga tinatawag job hazard analysis, ginagamit yung technique na yan, no? Pagdating naman sa during exposure, yung habang nag-audit ka, nakikita mo, no? Ano yung mga mali, no? At tamang ginagawa ng mga workers. Pag mali, dapat call ang attention, at pag tama, dapat purihin, at pagpatuloy at i-promote. At meron din tinatawag tayong post-exposure ng mga workers, wherein pag sinabi mo post, minsan after the injury, after the accident, no, pinag-uusapan what transpired, may isa dyan yung accident investigation. Okay? Now, based from my experience, mostly ginawan ko ng slides, eto guys, mostly working at heights or for protection tong ginawa ko. Ngayon, sabi ko, napaka-broad ng topic na ito, pero kukuha lang ako ng iilan para ma-share sa iba. And then, itutuloy ko na lang sa mga susunod kong mga videos. Okay, number 1. Ito, very common to, nakikita ko sa site. Pag gumagamit ng mobile elevated working platform or kahit na tinatawag nating mga mobile scaffold, no? Sabi dito, number 1, do not climb or stretch out over the guardrails. O yung nagtitawag nating reaching out. Okay? Minsan, pag hindi nila maabot, they try to climb dun sa guardrails ng MEWP or ng mobile scaffold. So, you should work within the work platform, guys. So, dapat alam ng mga safety officers yan. Number 2, do not sit or lean on guardrails. Sir, matibay naman yung guardrails or kaya naman ako. Even though, no? Dapat, alam ng mga safety officers na hindi dapat inuupuan o sinasandalan ang mga guardrails. Okay? Yan ang napakahalaga dyan kasi maaaring may tendency, no, na mahulog yung gagamit ng scaffold dahil siguro pagod na siya, bigla siyang sumandal, so maaari siyang malaglag. Okay, lalong-lalo kapag hindi proper anchorage, no?
Kasi summer, pag minsan kahit kumpleto ng guardrails, may mga kumpanya na hindi na pinasusuot ng mga body harness. So minsan naman, so nakakaligtaan na tawag dito, alam nilang wala silang body harness, umuupo sila o sumasandal sila sa mga guardrail na pwede nilang ikalaglag. Next, do not use scaffolds without top and or mid guardrails. Kaya nga guys, napakahalaga yung tinatawag nating inspection or checking the scaffold na dapat scaffolds are being tagged and certified safe by scaffold supervisor before use. Ibig sabihin guys, pagpasok mo pa lang o pag-akyat mo sa scaffold, dapat makikita mo na yung green tag na wherein certified at pinirmahan yon, inspected yon ng scaffold supervisor na ligtas itong gamitin or safe to use. Kapag ito ay pula, kahit sa paningin mo ito'y kumpleto, wag na wag kang gagamit o wag mong aakyatin to. Yun guys, yun, napakahalaga niya. Next, ito palagi ko nakikita, sir, A-frame naman tsaka H-frame, no? Sabi dito, use proper access to climb or down scaffolds. Marami tayong nakikita ng mga gantong scaffold na walang access, walang proper access. Sir, ginagamit niya yung makita pa, akala niya hagdanan niyo sa H-frame or sa A-frame. So guys, tatandaan natin mga katsu, mga kanguya, we should use proper access to climb, paakyat, or down scaffolds. So sa pagpasok o sa paggamit ng scaffolds, dapat doon tayo dadaan sa proper access or proper exit. Ganun din siya pagbaba. Next, wear your safety harness and secure it to an anchorage point. Guys, mapapansin mo, pag yung mobile scaffold or scaffold natin ito ay naka-secure naman sa structure, walang problema. Pero minsan pag mga mobile scaffold, yan din tayo nagkakaproblema. So be sure na pag gumagamit tayo ng scaffold, nakasuot tayo ng palagi ng ating safety harness, that's much better. Kahit kahit kumpleto ng guardrail, walang problema doon kung nakasulat yun sa safety program. But, wala naman sigurong mali, no? Kung ito ay magsusuot ka pa ng safety harness and secure it to an anchorage point. Ngayon, kung ang yung height mapapansin mo, mababa lang yung scaffold, tapos kailangan po ba mag-anchorage? Now, natatandaan natin yung tamang pagkakabit ng anchorage mo, ito dapat hindi ito, alam na, mas mataas to sa worker. Okay? Next, marami tayo, isa sa mga trabaho ng safety officers ay yung posting or naisip niya kung ano yung dapat na safety signs o warning signs o mga caution signs or mandatory signs na dapat ilalagay sa kanyang project site o sa kanyang sinasakupan. Now, responsibilidad ng lahat na basahin, intindihin, at sundin ang lahat ng warning signs. Guys, pag sinabing safety harness must be worn, dapat isuot natin yung body harness. So, kasi sabi nga, safety is everybody's responsibility. So, kahit hindi nakatingin ang safety officer, dapat yung worker, alam niyang sumunod sa lahat ng mga safety signs. Okay, now, eto sabi nga, sabi ko kanina, safety is everybody's responsibility. Do not use damaged or defective harness. Ibig sabihin guys, bago kayo gumamit ng anumang body harness, no? Dapat meron kayong tinatawag na personal inspection. Kayo mismo, ini-inspect ninyo yung inyong gagamitin na body harness. Kung meron ba itong natanggal na tahi or loosened stitches o frayed edges na para bang yung mapupunit na or luma na or daan na siya, decayed na siya, or may putol, may cuts, no? Guys, do not use damaged or defective harness. Then, ensure that stairs are fitted with handrails. Ito minsan nakikita ko to sa mga high-rise building. Pag naglagay na sila ng na meron ng mga stair, minsan hindi na nilalagyan ng mga handrails or yung tinatawag na temporary handrails. Guys, napaka-importante na itong handrails kasi para maiwasan yung malaglag from elevated areas or from sa taas. Kaya for example, for a certain floor to down sa susunod na floor. So, ensure that stairs are fitted with handrails. Temporary naman ng guys. And then of course, pag naglagay ka ng handrails, dapat tingnan mo yung mga dulo, bakit can cause yung mga laceration, baka may mga matutulis na dulo yan. So, and then of course, papalo ka dun sa standard height ng handrails, okay? Now, ito yung openings in floor should be properly covered.
Dito guys, pag ang butas ay mas malaki, minsan ay kasya ng tao or bata, no? Yung hole na yon o yung uwang na yon, no, should be covered properly and then secured. Ibig sabihin, tinakpan mo nga pero kaya namang i-move or kayang galawin, hindi rin uubra. Dapat it is properly covered, secured, and as much as possible, meron nakalagay na warning, it is an opening or a hole, no? Nakalagay doon, naiintindihan ng mga gagamit or pumupunta doon na worker. And of course, pwede natin lagyan ng barricade yan or ng barricada para lalong hindi sila pumunta doon sa butas at mawarningan sila, no? Aside from the mga safety signs na ilalagay natin. Ensure that the work area is well lit. Ibig sabihin, tamang ilaw, guys. Minsan sa construction, dahil wala pang minsan power dyan, so hindi na nilalagyan ng pailaw or ilaw, no? So madilim. So minsan may mga butas dyan at may yung mga tinatawag nating mga tripping hazard, pwedeng madisgrasya yung mga worker natin. So ensure that the work area is well lit before entering and starting to work. So napaka-importante niya guys na tama yung pailaw natin wherein alam natin kung asan yung mga workers natin nagtatrabaho at alam nila yung dinadaanan nila, maiwasan yung slip, trips, and fall. Okay. Do not move a mobile scaffold when somebody is on it. Minsan, hindi natin napapansin, may isang scaffold or tower scaffold, may nagtatrabaho sa taas, o mobile scaffold, nagtatrabaho sa taas, and then suddenly, gusto natin i-transfer, no? Eh, siguro matibay, hindi naman babaksak, then tinutulak natin or nililipat natin, no? So, dapat alam natin kung tinitingnan muna natin kung may tao sa taas. So, bawal na bawal to i-move or i-transfer yung mobile scaffold or yung tower scaffold kung merong nagtatrabaho sa taas kasi maaari siyang malaglag or madisgrasya. So, that's why yung user din dapat yung kanyang caster wheel ay nakalock. Okay? So, para maiwasan yung maigalaw yung, o gumalaw ng aksidente yung ating tower scaffold o mobile scaffold. Okay. Do not use shortcuts. Ito guys. Napakaraming workers o napakaraming sa mga project, no? Mahilig sa shortcut, yung madalian. Sabi nga walang madaling trabaho kung ito naman ay hindi safe. So dapat susunod tayo sa pinag-usapan o sa plinano na dapat natin gawing safe yung trabaho. Hindi tayo shortcuts, hindi pwede na yan o bahala na yan or master na yan or tinatawag na 20 years experience na yan. Minsan ganun no, sasabihin niya porke eksperyensado, veterano, okay lang mag-shortcut. Hindi guys. Dapat kung lalo kang nagiging veterano, nagiging kang matalino, dapat alam mo sumunod doon sa mga safety policies o safety rules. Habang tumatagal ka sa isang trabaho, dapat mas natututo kang maging safe sa sarili mo at sa safe para sa ibang tao. Okay, do not use improper means to reach higher areas. Ibig sabihin guys, kung may kukunin ka at aabutin sa mga napakataas na area, so huwag kang gumamit ng mga hindi DIY o yung tinatawag nating improvised na tuntungan, no? Use the correct equipment such as a stool or a ladder. Okay, guys. Yan. Next, yung pag-akyat at pagbaba naman ng hagdanan, you should maintain 3 points of contact when climbing a ladder. Ito yung tinatawag natin paggamit ng dalawang kamay, 2 hands and 1 foot or 1 hand and 2 feet. Okay? Yan ang tinatawag na 3-point contact. Okay? Do not carry tools in hand when climbing a ladder. Kasi guys, siyempre pag nagdala ka ng tools, hindi na masusunod yung 3-point contact. So dapat, when climbing a ladder or bumaba ka ng ladder, use a tool belt instead so that masusunod mo palagi yung 3-point contact. And of course, practice good housekeeping. Minsan guys, yung bago pa lang akong safety, pinapractice, ito yung tinututuan ko, yung pag-maintain ng housekeeping, no? Yung 5S na tinatawag, no? Tapos, mga signages ko, tama. Guys, around malaking porsyento ng mga hazard, ang nababawas sa ating site if we practice good housekeeping. Tripping or slipping may lead to falling from height. So avoid yung mga sa dadaanan natin na marami nakakalat, no? Guys, iwasan natin 'yan. So we must practice good housekeeping. And of course ito, minsan pag gagamit naman tayo ng ladder,
yung ladder, tinutungtong natin kahit saan. Minsan sa harap ng may pinto. Then, dito nakalagay, do not stand ladder on loose material or para lang magkasya yung ladder na kinuha mo, itutungtong mo sa hollow blocks o kaya sa sack of cement. No? Hindi stable yung tinutungtungan. Ensure that ladder is secured firmly in place. Yun guys, no? And then, yung ladder naman, do not use defective ladders. Kaya personal inspection pa rin. Ikaw gagamit ng ladder, inspect mo yung ladder mo na hindi yung bende, tapos wala, kulang na isang tungtungan, broken, or alam mo nang medyo delikado. Guys, minsan yung lakas na loob na nagpapahamak sa atin. So, dapat ginagawa natin yung personal inspection na kung yung ladder ay sira or defective ladder, wag na natin gawin. Ensure that ladders are checked before use. O kaya naman, tingnan natin yung manufacturers, yung description niya or yung meron sa gilid niyan, nakalagay kung paano siya gamitin or ano ang tamang paggamit ng ladder. Next, maybe this is the last, no? Kasi, do not use a forklift to reach higher areas. Minsan, sa manufacturing or industries, no? Minsan, may forklift dyan. Or sa construction, marami din lang. Sa oil and gas, marami din naman. Yun, in order para ma-reach nila yung higher areas, sabi nga, shortcut na naman, gumagamit sila ng forklift. Okay? We must use appropriate equipment such as a mobile elevating work platform instead. So, para itaas mo yung tao, katulad ng nakikita mo sa picture, dapat mas gumamit ka ng tamang equipment. O MEWP. Okay? Now guys, kung nagustuhan niyo yung video na to, yan, ito na tayo sa bandang huli. Thank you for your time. If you learned something from this video, press like, share, and comment down below. If you are new on this channel, don't forget to subscribe. Yan, ito po ang yung lingkod, si Safety Alfred. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana ay maging ligtas po tayong palagi. Ingat po mga ka-safety. Sana ay may natutunan kayo sa video to. Muli sa susunod ko video. Bye! Kaya yan po. No? Maraming salamat po sa suporta ninyo sa aking mga videos. Patuloy po tayong mag-subscribe. Yung mga hindi pa at sa mga nag-subscribe naman, pakishare po sa mga inyong kamag-anak, kaibigan at sa lahat na makilala. Sa susunod po na video ay marami pa akong isi-share sa inyo. Muli, maraming salamat!